Tumakas si Moises papuntang Midian. Isang araw, nang binata na si Moises, pumunta siya sa mga kadugo niya at nakita niya kung paano sila pinapahirapan. Nakita niya ang isang Ehipsyo na hinahagupit ang isang Hebreyo na kadugo niya. Lumingalinga si Moises sa paligid kung may nakatingin. At nang wala siyang nakita, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon ang bangkay sa buhangin. Kinabukasan, bumalik siya at may nakita siyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo hinahagupit ang kapwa mo Hebreyo?" Sumagot ang lalaki, "Sino ang naglagay sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Papatayin mo rin ba ako, katulad ng ginawa mo sa Ehipsyo kahapon?" Natakot si Moises at sinabi sa kanyang sarili, "May nakakaalam pala ng ginawa ko." Nang malaman ng Paraon ang ginawa ni Moises, tinangka niya itong patayin. Pero tumakas si Moises papuntang Midian para roon manirahan. Pagdating niya sa Midian, naupo siya sa gilid ng balon. Ngayon dumating naman ang 7 anak na babae ng pari ng Midian para umigib at painumin ang mga alagang hayop ng kanilang ama. May dumating doon na mga pastol at pinapaalis nila ang mga babae at ang kanilang mga hayop. Pero tinulungan ni Moises ang mga babaeng anak ng pari at pinainom pa niya ang mga alaga nilang hayop. Pag-uwi ng mga babae sa ama nilang si Reuel, tinanong niya sila, "Bakit parang napaaga ang pag-uwi niyo?" Sumagot sila, "May isang Ehipsyo po na tumulong sa amin laban sa mga pastol. Ipinag-igib niya kami ng tubig at pinainom ang aming mga hayop." Nagtanong ang kanilang ama, "Nasaan na siya? Bakit ninyo siya iniwan? Tawagin ninyo siya at anyayahang kumain." Tinanggap ni Moises ang paanyaya at pumayag siyang doon na tumira sa bahay ni Reuel. Nang magtagal, ipinakasal ni Reuel ang anak niyang si Zipora kay Moises. Nagbuntis si Zipora at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan ito ni Moises na Gershom dahil sinabi niya, "Dayuhan ako sa lupaing ito." Pagkalipas ng maraming taon, namatay ang hari ng Ehipto, pero patuloy pa rin ang paghihirap ng mga Israelita sa kanilang pagkaalipin. Humingi sila ng tulong at umabot sa Diyos ang kanilang hinaing. Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing at inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita ng Diyos ang kalagayan nila at naawa ang Diyos sa kanila.